Kabanata 1581. Manahimik ang mga taong ito. Matapos marinig ni Kenneth ang mga salita ni Cyrus, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Nelmar. Dapat mong malaman na ang venue ng shooting competition na ito ay hindi para sa lahat na makapasok. Kung ang mga ordinaryong tao ay gustong pumasok sa venue na ito, mas mahirap lang ito kaysa sa pagpunta sa langit, kahit si Kenneth ay walang ganitong kwalifikasyon. Ngunit ang bagay na ito ay isang maliit na bagay para kay Nelmar. Kung tutuusin, si G. Yan ay napaka-impluwensya pa rin sa rehiyon ng militar. Kung si Nelmar ay susulong, ang mga tao sa rehiyon ng militar ay tiyak na magbibigay ng mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, dahan-daang tumayo si Nelmar at tumingin sa mga tao at sinabing, "Okay, dahil interesado kayong lahat, saka ako makikipaglaro sa inyo." Pagkatapos kong ma-discharge mula sa ospital, hindi na ako lumabas para sa mga aktibidad. Ito ay isang kaganapan ngayon. Ang mga mata ni Kenneth ay kumislap sa pananabik matapos makita ang pagsang-ayon ni Nelmar, dahil sa wakas ay maaabuso na rin niya si Cyrus. Matandang Lee, pumunta at tawagan si Commander Wang. Sigaw ni Nelmar sa kasambahay. Okay. Mabilis namang pumayag ang mayordoma. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ng mayordomo ang tawag sa telepono sa mga tao sa rehiyon ng militar, at pagkatapos ay nag-ayos ng kotse para ipadala ang lahat sa lugar ng kompetisyon. Para sa mga tao ng pamilya yan, natural na kailangan nilang sundan ang grupo para makita ang excitement. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, si Cyrus ang nagkusa na makipagbarilan kay Kenneth, na karaniwang nanliligaw sa kamatayan. Si Cyrus ay walang pagkakataon of winning at all, kaya siguradong hindi nila ito pakakawalan. Isa itong pagkakataon para kotsain ng husto si Cyrus. Ang grupo ay nagmaneho ng higit sa 100 mga kotse sa lokasyon ng lugar ng kompetisyon. Si Cyrus ay nasa isang kotse kasama sina Vera at Nelmar, at si Jose ang namamahala sa pagmamaneho. Sa oras na ito, si Vera ay kinakabahan pa rin, dahil hindi niya maintindihan kung bakit si Cyrus ang magkukusa na guluhin si Kenneth sa pagkakataong ito. Noong una, binalak ni Vera na kausapin si Cyrus, ngunit sa kasamaang palad ay nasa sasakyan din si Nelmar sa mga oras na ito, kaya hindi masyadong komportable para kay Vera na magsalita. Sa kabilang panig, sina Kenneth at Kevin ay nasa kotse. Ibinaling ni Kevin ang kanyang ulo at sumulyap kay Kenneth, pagkatapos ay bumulong. Ikalawang kapatid, itong Cyrus ay hindi madali, kailangan mong mag-ingat, dahil maaari siyang magkusa na haminin ka, ipinapakita nito na handa pa rin siya. Huwag kang mag-alala. Alam kong martial artist itong si Cyrus. Pero walang kwenta ang ganitong klase ng shooting competition kahit may dumating na martial artist, this time ay talagang tuturuan ko ang batang ito ng magandang leksyon. Confident na sabi ni Kenneth. Tama, dapat turuan natin ng magandang aral ang batang ito. Masyadong mayabang ang batang ito, kaya hindi na niya maiangat ang ulo niya sa pamilya nating yan sa hinaharap. Sumunod ang isa pang batang lalaki sa kotse. Oo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kasama ni Vera itong Cyrus, itong si Cyrus ay hindi karapat-dapat para kay Vera. Sabi ni Kevin sa mahinang boses. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Kenneth ay may bakas ng kabangisan, at bumantong hininga siya sa loob. Naglakas loob akong pagnakawan ang aking babae, tingnan natin kung paano kita tuturuan sa pagkakataong ito. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay dumating na ang lahat sa venue ng shooting competition. Pagkababa ni Nelmar at ng iba pa sa bus, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao na aktibong bumati sa kanila. Mr. Ian, nandito ka ba? Kinausap ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang si Nelmar sa napakagalang na tono. Little Wang, I'm really sorry, kailangan mo pa ring pumunta para sa bagay na ito.
Gusto lang pumunta ng younger generation sa bahay para maglaro, kaya sumama na rin ako. Malumanay na sagot ni Nelmar. Mister. Yan. You are too polite. Ano ito? Kung gusto nilang sumama at maglaro sa hinaharap, dumiretso sila at banggitin na lang ang pangalan ko. Mabilis na sabi ng medyo may edad na. We still have to abide by the rules. Kung ang lahat ay hindi susunod sa rules, hindi ba magiging gulo? Pumasok si Nelmar sa venue habang nagsasalita. Matapos makapasok sa venue, naglakad si Vera sa gilid ni Cyrus, at sinabi kay Cyrus sa mahinang boses, Cyrus, masyado kang impulsive. Sabi mo hindi maganda para sa iyo na mag-provoke ng isang tao, kaya kailangan mong pukawin si Kenneth. Huwag kang mag-alala, tiyak na matatalo ko siya. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Kung isa pang kompetisyon, baka maniwala pa rin ako sa iyo, pero hindi ka mananalo sa shooting competition na ito. Walang magawang sigaw ni Vera. Paano mo nalaman na hindi ako mananalo? Nakangiting tanong ni Cyrus kay Vera. Napakakomplikado ng field environment ng kompetisyong ito. Si Kenneth ay sumali sa 3 kompetisyon. Siya ay may napakahusay na pag-unawa sa sitwasyon dito, kaya mula sa puntong ito, nasakop na niya ang isang napakalaking kalamangan. Hindi mo maaaring gawin mo ngayon. Manalo. Vera said in a authentic tone. Baka kung sinuswerte ako, matalo ko siya. Ngumiti si Cyrus at sumagot kay Vera. At si Vera ay hindi nakaimik matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Dahil alam na alam niya sa kanyang puso na ang ganitong uri ng kompetisyon ay hindi isang bagay ng swerte, ngunit isang ganap na kompetisyon ng lakas. Naglakad si Cyrus sa harapan ng venue at nakitang may honor roll sa entrance ng venue. Ang unang lugar ay isang lalaking nagngangalang Long Zhengxuan, na may markang 1 minuto at 30 segundo. At ang pangalan ni Kenneth ay kabilang din sa kanila. Ngunit ang posisyon ni Kenneth ay medyo mababa, dapat ay nasa top 15, na may score na 2 minuto at 17 segundo. Ang listahang ito ay umiral na mula noong kompetisyon sa pagbaril. Hanggat ang mga taong maaaring maghintay sa listahang ito ay ang pinakamahusay na mga taga-baril sa rehiyon ng militar. Mahinang sabi ni Vera kay Cyrus. Oh. Tumango si Cyrus at walang sinabi. Ang no. Isang Long Zhengxuan ay ang commander-in-chief ng ating Huaxia Military Region. Itinala niya ang record na ito noong bata pa siya, at hindi pa siya nasira sa loob ng napakaraming taon. Nagpatuloy si Vera. Commander-in-chief ng Huaxia Military Region. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ito. Oo. Iyon ang talagang malapit sa sentro ng kapangyarihan. Vera said softly. Tumingin si Cyrus kay Vera at hindi nagsalita. Si Kenneth ay orihinal na wala sa listahang ito. Ngunit sa taong ito si Kenneth ay gumawa ng mahusay na pag-unlad at direktang pumasok sa nangungunang 15. Na nangangahulugan na si Kenneth ay maaaring isa sa nangungunang 15 na tao sa buong rehiyon ng militar. Kaya talagang hindi ito isang matalinong pagpipilian para hamanin mo si Kenneth sa pagkakataong ito. Tumingin si Vera kay Cyrus at nagpatuloy. Laro ka na lang, hindi mahalaga kung matalo ka. Nakangiting sabi ni Cyrus. At mukhang walang magawa si Vera matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at sinabi sa mahinang boses, dahil malinaw na alam mong matatalo ka, bakit ka pa pumunta rito? Kung mananalo ako, hindi ba tatahimik ang mga taong ito sa pamilya yan? Nakangiting sabi ni Cyrus kay Vera. At tumingin si Vera kay Cyrus na may kakaibang ekspresyon sa mukha, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kabanata 1582. Magsisimula na ang kompetisyon. Sa shooting range. Bahagyang tumingin si Nelmar sa lahat, at pagkatapos ay mahinang nagtanong.
Sino sa inyo ang gustong sumali sa kasiyahan? Matapos marinig ang mga salita ni Nelmar, umiling ang lahat. Tutal, pumunta sila para makita ang biro ni Cyrus ngayon, at hindi ba nakakahiya na barilin ang isang tulad ni Kenneth? Kaya naman, natural na hindi lalahok sa kompetisyon ang lahat sa pamilya yan. Nang makita ni Nelmar na lahat ay ayaw tumayo, bakas ng kawalan ang sumilay sa kanyang mga mata. Minsan hinahangaan pa rin niya ang ugali ni Cyrus. Bagamat medyo mayabang siya, at least si Cyrus ay walang takot, hindi katulad ni Nelmar. Ang mga taong ito, anuman ang kanilang gawin, kailangan nilang isaalang-alang ang sanhi at epekto, at sila ay mahiyain. Dahil wala sa kanila ang payag na sumali, kaya mas mabuti na kayong dalawa ang magkumpara. Ngumiti si Nelmar at sinabi kina Cyrus at Kenneth. Saglit na nag-alinlangan si Kenneth, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabi sa napakayabang na tono. Cyrus, ito ang iyong unang pagkakataon na sumali sa isang kompetisyon sa pagbaril. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay isang pagsubok sa iyong kaalaman sa lupain, kaya I can let you go and observe the terrain first. 15 minutes at most. Hindi na kailangan, mag-compare ka lang. Ayaw ni Cyrus na tumanggi ng direkta. At hindi napigilan ni Kenneth na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kayabang si Cyrus. Cyrus, sigurado ka bang ayaw mong pumasok at tingnan? Sumimangot si Nelmar at tinanong si Cyrus. Hindi na kailangan. Umiling si Cyrus nang hindi nag-iisip. At tumingin si Kenneth kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay bumulong. Okay. Dahil hindi ka papasok para obserbahan ang lupain. Pagkatapos ay bibigyan kita ng 10 segundo, pagkatapos lumabas ang huling resulta, ang pagkakaiba sa pagitan tayong dalawa kung sa loob ng 10 segundo, ibibilang kita bilang panalo. Sasabihin ko sa iyo kung maaari kang manalo. Ngumisi si Cyrus at sumagot kay Kenneth. Tiningnan ni Kenneth ang hindi pangkaraniwang walang magawang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Sige, magpalit ka muna ng damit. Walang ekspresyong sabi ni Nelmar. Bahagyang tumingin si Kenneth kay Cyrus, at dir-diretsyong naglakad papunta sa locker room. Bagamat isa lamang itong paligsahan sa pagitan ni Cyrus at Kenneth. Dahil napakakomplikado ng sitwasyon sa arena, kinailangan ni Cyrus at Kenneth na magsuot ng mga espesyal na damit, upang matiyak na hindi masusugatan ang dalawa. Syempre, ito ay isa ring garantiyang pagiging patas ng laro. Pagkatapos magpalit ng damit ni Kenneth, tinignan niya si Cyrus pataas at pababa, at saka bumulong, Cyrus, pinapahiya mo ang sarili mo. Balita ko gusto mo si Vera. Tumingala si Cyrus kay Kenneth, at nakangiting tinanong si Kenneth. At hindi mapigilan ni Kenneth na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Sayang naman at parang hindi ka gusto ni Vera. Alam mo ba ang pinagkaiba nating dalawa? Tumingin si Cyrus kay Kenneth at nagpatuloy. Gap. Hindi mapigilan ni Kenneth na mapangiti. Oo. Mas gwapo ako sa'yo kaya Vera likes me and don't like you. Nakangiting sabi ni Cyrus. Mas matangkad ka ba sa akin? Natahimik si Kenneth matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Talagang hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Cyrus nang sabihin niya ang mga salitang ito. Nga pala, hindi lang ako mas gwapo sa'yo, mas mayaman din ako sa'yo. Ang mahalaga mas magaling ako sa shooting kaysa sayo kaya maghintay ka sa kabilang buhay kung gusto mo. Para ituloy si Vera. Lumapit si Cyrus at bahagyang tinapik ang balikat ni Kenneth, pagkatapos ay lumabas ng locker room. Tumingin si Kenneth sa likod ni Cyrus na may kakaibang ekspresyon sa mukha, dahil pakiramdam niya ay medyo katawa-tawa ang sinabi ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sina Cyrus at Kenneth sa pasukan ng venue.
Upang matiyak ang pagiging patas ng laro, espesyal ding hiniling ni Nelmar ang isang referee na lumapit. Saglit na tiningnan ng referee ang mga damit ni Cyrus at Kenneth, at pagkatapos ay nilagyan sila ng mga armas, rifle at isang submachine gun. Si Cyrus ay sasali sa kompetisyon sa unang pagkakataon. Pakipakilala ang mga panuntunan sa kompetisyon kay Cyrus. Mahinang sabi ni Nelmar sa referee. Napakasimple ng rules ng laro. Pagkatapos makapasok sa field at matamaan ang lahat ng target, tapos na ang laro. Kung may pagkakamali, katumbas ito ng pagkatalo. Panalo ang maikli. Bulong ng referee kay Cyrus. Naiintindihan. Tumingin si Cyrus sa referee at tumango. Sa totoo lang, napakahigpit pa rin ang rules ng larong ito. Una sa lahat, kailangan mong matamaan ang lahat ng target. Isa itong pagsubok sa pagiging marksman ng isang tao, dahil kapag nagkamali ka, direktang mawawalan ka ng pagkakataon na ipagpatuloy ang laro, at ang resulta ng laro ay mawawalan din ng bisa. Kapag naabot mo ang lahat ng mga target ay maituturing kang kumpletuhin ang laro, at pagkatapos ay matutukoy ang mananalo ayon sa haba ng oras. Sa oras na ito, nadama ng mga miyembro ng pamilyang yan na naroroon na hindi dapat makumpleto ni Cyrus ang laro. Kung tutuusin, hindi madaling maabot ang lahat ng mga layunin. Minsan ang mga target na ito ay kumikislap lamang. At ang ilang mga target ay lumilitaw sa 4 o 5 piraso, kaya ang taga-baril ay kailangang gumamit ng 2 baril ng sabay, na lubos na nagpapataas ng kahirapan sa pagbaril. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng kompetisyon ay hindi lamang sumusubok sa pagiging marksman ng isang tao, ngunit sinusubok din ang psikolohikal na kalidad ng isang tao. Ang tunay na sharpshooter ay ang tamaan ang lahat ng mga target na may pinakamabilis na bilis. Ayon sa pagsubok ng rehiyon ng militar, kahit na gumagamit ng isang robot, ang pinakamabilis na bilis ay halos 1 minuto at 28 segundo lamang. Kaya isang himala na may lumikha ng record na 1 minuto at 30 segundo. Ito ay tinatayang na mahirap masira. Sino sa inyong dalawa ang mauuna? Mahinang tanong ni Nelmar. Una na ako, para lang maobserbahan ni Cyrus ang terrain. Nagkusa si Kenneth na sabihin. Sige, mauna ka na. Bahagyang tumango si Nelmar. Direktang naglakad si Kenneth papunta sa arena. Sa katunayan, napakalaki pa rin ang bentahe ni Kenneth ngayon dahil katatapos lang niya ng kompetisyon. Bagamat isa sa ayos ang venue sa bawat kompetisyon. At iba rin ang hitsura ng posisyon ng kalaban. Ngunit hindi pa rin napapalitan ang venue. Kaya alam ni Kenneth ang lahat sa arena, kahit si Kenneth ay alam ang eksaktong lokasyon ng hitsura ng kaaway. Kaya maaaring direktang masira ni Kenneth ang kanyang pinakamahusay na record. Kaya lang hindi IR record ang ganyang laro, ang totoong laro lang ang IR record. At alam din ni Kenneth na dahil si Cyrus ang nagkusa na guluhin siya, nangangahulugan ito na si Cyrus ay dapat na 2 beses, kung hindi, si Cyrus ay hindi darating. Sa makatuwid, nagplano si Kenneth na kumuha muna ng shot at makamit ang isang resulta na naramdaman ni Cyrus na hindi kapani-paniwala. Sa oras na iyon, tiyak na magugulo si Cyrus, at baka magkamali siya dahil sa kaba. Matapang na matatawa si Kenneth kay Cyrus. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus sa oras na ito ay napakalma, tinitingnan ang posisyon ni Kenneth, na parang walang bahid ng kaba. Kabanata 1583. Lahat ng hit. Sa loob ng shooting range. Handa ka na ba? Marahan na tanong ng referee kay Kenneth. Handa na. Bahagyang tumango si Kenneth. 321. Magsimula. Sumigaw ang referee, at sumugod si Kenneth sa shooting range na may hawak na sandata. Bang bang bang. Sinundan ng putok ng baril. Ang mga tao sa labas ng shooting range ay maaaring mag-obserba sa sitwasyon sa loob ng shooting range sa pamamagitan ng malaking screen.
Dapat sabihin na ang kakayahan ni Kenneth na manalo sa shooting competition ng 3 beses na magkakasunod ay nagpapakita na si Kenneth ay napakalakas pa rin. Nang pumasok si Kenneth sa shooting range, halos wala siyang missed shots, hindi lang madali niyang napatay ang bawat target, kundi pati ang lahat ay tumama sa ulo. Dagdag pa rito, si Kenneth mismo ay napakasensitibo sa posisyon ng target. Pamilyar, kaya napakakinis din ng mga galaw ni Kenneth. Sa oras na ito, napakaseryoso din ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Kenneth, dahil alam niyang ang target na pinatay ni Kenneth sa oras na ito ay ang target na gusto niyang sunod na patayin, at dapat ay record ni Cyrus. Ito sa maikling panahon. Ang lokasyon ng mga target na ito. Sa isang kisap mata, nataman na ni Kenneth ang lahat ng kanyang mga target. Nang bumagsak ang huling layunin, tapos na ang laro, at ang timer ay na-freeze sa 2 minuto at 8 segundo. Ang huling pagkakataong sumali si Kenneth sa kompetisyon ay 2 minuto at 17 segundo, ngunit sa pagkakataong ito si Kenneth ay buong 9 na segundo nang mas mabilis. Dapat mong malaman na ang 9 na segundo sa naturang kompetisyon ay lubhang nakamamatay. Gayunpaman, pagkatapos makita ang resultang ito, kumislap ang mga mata ni Kenneth na may bakas ng pagkawala. Dahil nakasali na siya sa isang kompetisyon. Mayroon siyang napakahusay na pag-unawa sa sitwasyon sa larangan. Kaya pakiramdam niya ay malamang na makalusot siya ng wala pang 2 minuto sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang huling resulta ay maging 2 minuto at 8 segundo. Gayunpaman, ang resultang ito ay maaaring limitasyon na ni Kenneth. Pagkatapos ng lahat, sa susunod na pagsali niya sa kompetisyong ito, ang kanyang target na posisyon ay magbabago, kaya hindi maaaring mas mabilis si Kenneth kaysa sa oras na ito. Sa pag-iisip nito, tila hinangaan ni Kenneth ang commander na si Long na lumikha ng mito ng 1 minuto at 30 segundo. Napakaganda na ng score na 2 minutes and 8 seconds. After so many years, kakaunti na lang ang nakakascore ng 2 minutes and 10 seconds. Ngumiti ang referee at sinabi kay Kenneth, "I took advantage this time, this result is not my real result." Mahinhin na sabi ni Kenneth. Bahagyang ngumiti ang referee pagkatapos marinig ito, pagkatapos ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, at mahinang sinabi, "Humanda ka, malapit na itong dumating sa iyo." Diretso ang lakad ni Cyrus sa harapan ng shooting range. Siguro kung matatapos ba ni Cyrus ang laro. Siguradong hindi pa tapos. I think it's the same. The rules of this competition is so strict that if you make one mistake, you will fail. This is the first time na sumali si Cyrus sa ganitong klaseng competition, at hindi pa siya nakasali sa training before. Siguradong hindi niya ito makukumpleto. Saglit lang nabigo, tingnan natin kung gaano kamayabang itong Cyrus. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa pamilya yan sa mahinang boses. At naglakad si Vera sa tabi ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus, "Cyrus, halika na. Huwag kang mag-alala." Nakangiting sagot ni Cyrus, at saka pa simpleng inayos ang kanyang mga armas. Simula. Sigaw ng referee. Sumugod si Cyrus sa training ground, dala ang kanyang rifle. Kang-kang-kang. Isang nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Lahat ng naroroon ay napalingon sa screen. Pero makalipas ang ilang segundo, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Dahil nalaman nila na mukhang hindi unang sumali si Cyrus sa kompetisyong ito. Napakahusay ng mga galaw ni Cyrus, at napakatumpak ng kanyang pagmamarka. Mas hindi ka panipaniwala na ang bilis ni Cyrus ay halatang mas mabilis kaysa sa Kevin. Maging si Kevin ay natigilan. Ang mga paraan ng pagbaril ni na Cyrus at Kevin ay ibang-iba. Si Cyrus ay nagpaputok ng 2 baril ng sabay-sabay, para mas mabilis niyang matamaan ang target, habang si Kevin ay gumagamit ng 1 baril. Kapag lumitaw ang maraming target,
pinili ni Kevin na gumamit ng 2 baril. Naging sanhi din ito ng mabilis na bilis ni Cyrus. Paano nagagawa ng lalaking ito ng husto? Paano siya naging tumpak sa 2 baril ng sabay? Puno ng pagkabigla ang mga mata ni Kevin. Gayunpaman, ang lahat ay tila walang reaksyon sa kung ano ang nangyayari, at ang laro ay tapos na. Sa wakas ay naayos na ang resulta ni Cyrus sa 1 minuto at 31 segundo. Nang makita ng lahat ng naroroon ang numerong ito, lahat sila ay natulala. Alam nilang ang oras na ito ay 1 segundo na lang ang layo mula sa talaan ng unang pwesto sa honor roll. Imposible, paanong ang Cyrus na ito ay napakabilis? Sigaw ni Kenneth sa sobrang excited na tono. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatanggap ng Nelmar noon ay tila nabigla sa resultang ito. Kung tutuusin, walang nakapasok sa loob ng 2 minuto sa loob ng 10 magkakasunod na taon. Ngayon itong si Cyrus ay casual na naka-score ng 1 puntos na 30. Sa 1 segundo, inisip ng lahat na ito ay medyo hindi kapani-paniwala. Ang resultang ito ay tiyak na hindi tama. Sigaw ni Kenneth sa medyo may edad na lalaki. Nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang na kunin ito at saka sinabi sa binata sa tabi niya. Ngayon tingnan mo kung tama ba talaga ang lahat. Ayos ito. Tumango ang binata, at saka diretsong tumakbo sa field. Naglakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap ng screen at maingat na tiningnan ang video ni Cyrus na lumalahok sa kompetisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang binata sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay sinabi sa isang seryosong tono. Iulat mo, lahat sila ay talagang tinamaan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang huminga ng malalim pagkatapos marinig ang pangungusap na ito. Pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at sinabi kay Kenneth. Natingnan ko rin ang video ni Master De La Cruz na lumalahok sa kompetisyon ngayon, at mayroon wala talagang problema. Kaya valid ang grades ni Mr. De La Cruz. Matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, lahat ng naroroon ay natigilan. Nakatayo sila doon na tulala, na may hindi kapani-pani walang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, tila wala silang ideya kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Ang iskor ng 1 minuto at 31 segundo ay 1 buong 37 segundo na mas mabilis kaysa kay Kenneth. Nakakatakot ang bilis. 1 segundo na lang ang layo ni Cyrus mula sa pagtali sa unang pwesto sa honor roll. Ang unang pwesto sa honor roll ay tila hindi nagalaw sa loob ng maraming taon, at si Cyrus lamang ang may pagkakataong masira ang record na ito. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay sumali sa ganitong uri ng kompetisyon sa unang pagkakataon. Hindi pa siya nakasali sa sistematikong pagsasanay noon. Kung talagang pinahihintulutan si Cyrus na magsanay ng mabuti, tiyak na magagawa ni Cyrus ang record na ito. Sa oras na ito, nagbago ang mga mata ng lahat ng naroroon kay Cyrus. Kabanata 1584. Ikaw ang aking katulong. Mula nang dumating si Cyrus sa pamilya yan, hinarap niya ang iba't ibang hamon, na parang lahat ng tao sa pamilya yan ay gustong makitang napahiya si Cyrus. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga taong ito ay paulit-ulit silang sinampal ni Cyrus sa mukha. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng pamilya yan ay napakapangit, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. At si Kenneth ay nakatayo rin doon na tulala. Siya ay hindi kumbinsido sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasuri na ito ng mabuti, at ang mga resulta ni Cyrus ay talagang epektibo. Parang walang kaiyahiya sa mundong ito na matalo ka sa larangang pinakapamilyar mo. Ang kampyon ng kompetisyon sa pagbaril ay palaging ang pinakamalaking pagmamalaki ni Kenneth. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay tila napaka-vulnerable sa harap ni Cyrus.
Si Kenneth ay labis na ayaw sa oras na ito, ngunit wala siyang magagawa. Lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gilid ni Cyrus at mahinang tinanong si Cyrus, Mr. De La Cruz, ito ba ang unang pagkakataon mong sumali sa ganitong uri ng shooting competition? Oo. Bahagyang tumango si Cyrus. Hindi ka panipaniwala. Nagkaroon ka ng ganoong resulta sa unang pagkakataong sumali ka sa kompetisyon. Kung ipapaalam mo kay Commander Long, tiyak na matutuwa siya. Tuwang-tuwang tumugon ang nasa katanghaliang lalaki kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sayang lang at hindi mailagay sa honor roll ang iyong score. Kung tutuusin, ang kompetisyong ito ay hindi isang opisyal na kompetisyon. Hindi mahalaga kung wala ito sa honor roll, ang mga resulta ni Cyrus ay may bisa pa rin. Sa sandaling ito, biglang humagalpak ng tawa si Nelmar. Oo, tiyak na valid ang resultang ito. Mabilis na tumango ang medyo may edad na lalaki. At naglakad si Nelmar sa harap ni Cyrus, iniunat ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Cyrus, at nakangiting sinabi. Hindi mo ako binaygo, hindi maling tao ang pinili ni Vera, ngunit nasa iyo pa rin ang huli. Kailangang maipasa, basta't matatalo mo si Herm, aaminin ko na ikaw ang apo ng aking Nelmar. I'll try my best. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Inaasahan ko ang iyong pagganap sa 3 araw. Tumingin si Nelmar kay Cyrus at ngumiti, at pagkatapos ay sinabi sa lahat, okay, bumalik tayo. Matapos marinig ito, lahat ay sumugod sa labas ng shooting range. Sa oras na ito, napakakomplikado pa rin ang mood ng pamilya yan, dahil pakiramdam nila ay medyo masyadong pervert si Cyrus. Palagi nilang sinusubukang pukawin si Cyrus, hayaan munang makipaglaro ng chess si Cyrus kay Kevin, at pagkatapos ay kunin si Cyrus lasing. Sa huli, maging si Kenneth ay personal na kumilos, ngunit sa tuwing sasampal siya sa mukha ni Cyrus. Nadama ng lahat sa pamilyang yan na si Cyrus ay masyadong pervert, na parang walang bagay na hindi maintindihan ni Cyrus. Kaya ngayon ang lahat ay maaari lamang ipin ang kanilang pag-asa sa Herm. Pagkabalik sa bahay ni Vera, nagpaalam ang lahat kay Nelmar at umalis, at medyo pagod si Nelmar matapos ang isang araw na paghagis, kaya bumalik siya sa kanyang silid para magpahinga. Sinundan ni Vera si Cyrus pabalik sa kwarto. Paano ba? Kailangan mo ba akong bigyan ng buong marka para sa performance ko ngayon? Inilabas ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at nakangiting tinanong si Vera. How on earth did you do it? Kailan pa naging napakahusay ng marksmanship mo? Tanong ni Vera kay Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. Hindi masyadong maganda ang marksmanship ko. Nakangiting sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit nagagamit ko ang aking hininga para kontrolin ang bala. Kaya hindi ko na kailangang magpunteriya, basta-basta lang bumaril, kaya ang aking bilis ay dapat na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Panipi. Kaya ba ng iyong hininga ang mga bala? Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang ekspresyon ni Vera ay tila mas hindi ka panipaniwala. May kakaiba ba dyan? Natigilan sandali si Cyrus at nagtanong. Nasa larangan na ako ng martial arts masters. Hindi ko magamit ang hininga ko para kontrolin ang direksyon ng paglipad ng bala. 3rd stage martial artist ka pa lang. Makokontrol mo talaga ang direksyon ng paglipad ng bala. Nanalo ka. Huwag kang pumasok. Niloloko mo ba ako? Vera shouted with big water eyes. Maaaring dahil yan sa cheat book na binigay sa akin ng matanda. Nakontrol ko ito ayon sa pamamaraan sa cheat book. Mahinang sabi ni Cyrus. Mga sikreto. Vera natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, anong mga sikreto? Ito si Tiger Techniques. Kinuha ni Cyrus si Tiger Techniques sa kanyang damit habang nagsasalita.
Sa normal na mga pangyayari, dadalhin ni Cyrus itong Tiger Techniques, at dadalhin niya ito para magsanay kapag wala siyang gagawin. Nagsasanay ng Tiger Techniques. Ang ekspresyon sa mukha ni Vera ay tila mas hindi kapani-paniwala matapos makita ang cheatbook na kinuha ni Cyrus. Narinig mo na ba ang tungkol kay Tiger Techniques? Mahinang tanong ni Cyrus matapos makita ang reaksyon ni Vera. Ito ang kakaibang kasanayan ng sekta ng Monkey. Nabalitaan ko na parang ang pinuno lang ng sekta ng Monkey ang makakapagpraktis ng Tiger Techniques. Hindi ko akalain na bibigyan ka ni Kenny ng Tiger Techniques ng ganoon kaaga. Napakabait din niya sa iyo. Bar. Vera said in a surprised tone. Napakalakas ng bagay na ito. Hindi ko pa sineseryoso itong Chi Tiger Techniques kanina. Walang pakialam na sabi ni Cyrus. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang namatay sa pakikipaglaban para sa Tiger Techniques na ito, ang swerte mo talaga. Tumingin si Vera kay Cyrus at bumantong hininga sa hindi pangkaraniwang paraan na hindi makapagsalita. Gayunpaman, ang Tiger Techniques na ito ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos kong matutunan ang Tiger Techniques, pakiramdam ko ay bumuti ng husto ang aking lakas. Itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Vera, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nakakalungkot na minsan ay hindi ko naiintindihan ang nilalaman sa itaas. Tutal, panandalian lang akong nakipag-ugnayan sa martial arts, kaya ko na hindi maintindihan ang ilang salita. At ang matandang si Kenny ay walang ideya. Isang cellphone o kung ano paman, kaya walang paraan para tanungin siya sa tamang oras. Ang martial arts secret book ay talagang hindi isang bagay na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Mahinang sagot ni Vera. By the way, di ba martial artist ka rin? Kung hindi, pwede mo akong i-practice ng Tiger Techniques. Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Hindi, ang Chi training na ito ay ang kakaibang kasanayan ng iyong sekta ng Monkey. Hindi ako mula sa sekta ng Monkey mo, hindi ako makakapag-practice. Iyan ayaw niyang direktang umiling at tumanggi. Dati hindi ka miyembro ng sekta ng Monkey natin, pero ngayon ikaw na. Ay po-promote kita para maging maid ng batang pinuno ng sekta ng Monkey. Sa kasong ito, hindi ka ba kwalipikadong magsanay ng Tiger Techniques? Nakangiting sabi ni Cyrus. Ang katulong na babae ng batang pinuno ng Monkey Sect. Matapos marinig ito, kumislap sa pagkalito ang mga mata ni Vera. Ako ang batang pinuno ng Monkey Sect, at ikaw ang aking katulong. Nakangiting paliwanag ni Cyrus. Sigurado ka bang gusto mo akong maging maid? Malamig na tanong ni Vera kay Cyrus. Kabanata 1585. Pamilya Chu. Alam na alam ni Cyrus na hindi ganoon kadaling guluhin si Vera, kaya mabilis niyang ipinaliwanag. Nagbibiro lang ako sa iyo, pero totoo na gusto kong magsanay ka ng Tiger Techniques. Bakit gusto mong mag-practice ako ng Kijutsu? Napakurap si Vera at nagtanong kay Cyrus sa tonong naguguluhan. Dahil alam ko na ang tunay mong pagkatao ngayon. Kung bumubuti ang iyong lakas, malaki ang maitutulong para sa atin na magsanib puwersa para harapin ang mga mangangalakal na pilak, at may mga bagay pa rin na hindi ko maintindihan. Matutulungan mo rin ako. Tandang padamdam panipi. Mahinang paliwanag ni Cyrus. Tumingin si Vera kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay mahinang sinabi, pero ang Tiger Techniques ay ang kakaibang kasanayan ng iyong sekta sa Monkey, hindi ba masama para sa akin na matutunan ito? Hindi bale, ako ang magiging pinuno ng sekta ng Monkey sa hinaharap, kaya kung magdesisyon tungkol sa walang kwentang bagay na ito. Walang ingat na sabi ni Cyrus. Tumingin si Vera kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, at pagkatapos ay mahinang sinabi, iiwan ko muna sandali ang pag-aaral ng Tiger Techniques. Pagkatapos ng lahat,
Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pagbutihin ang iyong lakas, dahil kakailanganin mong sumunod ka kay Yan sa 3 araw. Lumalaban si Herm, kung mayroon kang hindi maintindihan, tanungin mo lang ako, at tutulungan kitang makita. Hilera. Tumango si Cyrus, pagkatapos ay binuksan ang Tiger Techniques, at pagkatapos ay nagsimulang mag-aral kasama si Vera. Alam ng lahat sa pamilya Yan na si Vera ay nasa kwarto ni Cyrus, ngunit ngayon ay kumpirmado na ang relasyon ng dalawa, kaya kahit magdamag si Vera sa kwarto ni Cyrus, walang magsasalita. Kaya lang, sobrang inggit ang mga boys sa pamilya Yan na mapanalunan nila ang napakagandang kagandahan tulad ni Vera. Sa katunayan, sa pamilyang Yan, hindi lang si Kenneth ang may mga ideya tungkol kay Vera. Ngunit halos lahat ng mas batang lalaki ay magkakaroon ng mga pantasya tungkol kay Vera, ngunit wala silang lakas ng loob ni Kenneth na sabihin ito. Ngayon ay pinagmamasdan nila ang kanilang babae at isa pang lalaki sa kwarto, hindi nila alam kung anong klaseng mood ang mga taong ito ngayon. Sa kabilang banda, sa villa ng pamilya Chu sa kabisera. Isang matandang lalaki na nakaputing tanika ang nakaupo sa sofa at nagbabasa ng dyaryo, at ang matandang ito ay maaaring isa sa iilang kamag-anak ni Cyrus sa mundong ito. Ang pangalan ng matanda ay Hassan Chu, ang ama ng ina ni Cyrus, si Sandra Chu. Matapos makasama ng ina ni Cyrus ang ama ni Cyrus, sinubukan ni Hassan ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ito, at sa wakas ay dumiretso sa hakbang na putulin ang relasyon ng mag-ama. Gayunpaman, pinili pa rin ni Sandra na makasama ang ama ni Cyrus. Sa makatuwid, si Hassan at Sandra ay hindi nag-uusap sa loob ng maraming taon, at kahit si Hassan ay hindi kailanman dumalo sa libing ng mga magulang ni Cyrus. At syempre alam ni Cyrus ang pagkakaroon ng Hassan. Ngunit sinabi ng ina ni Cyrus kay Cyrus na kahit mamatay siya sa gutom sa buhay na ito, hindi siya dapat magkaroon ng anumang koneksyon sa pamilya Chu, kaya palagi itong itinatago ni Cyrus. Pangungusap sa kanyang puso, kahit na si Cyrus ang pinakamahirap, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa sinuman sa pamilya Chu. Ito ang dahilan kung bakit kapag gusto ni Lani na ibigay ang Tianian Club kay Cyrus, palaging tumatanggi si Cyrus. Kaya lang, hindi pamilya Chu si Lani, kaya unti-unting tinanggap ni Cyrus ang pagkakaroon ng Lani. Matanda, paano kung magbasa ka ng dyaryo? Sa sandaling ito, si Lani, na nakasuot ng puting panggabing damit na may magandang hitsura at mapagmataas na figura, ay pumasok sa sala at sinigawan si Hassan ng nakangiti. Ang unang bagay na gagawin mo kapag bumalik ka sa kabisera ay hindi upang makita ako, ngunit upang makipaglokohan sa iyong mga kaibigan. Sa tingin ko ay nagsisimula ka ng mas mababa ang tingin sa akin. Lumingon si Hassan kay Lani at mahinang nagtanong. Kakababa ko lang ng eroplano nang makita ako ng ilang mga matandang kaibigan. Kinailangan nilang magdaos ng reception dinner para sa akin. I had no choice but to attend it. Walang magawang paliwanag ni Lani. Ano ang ginagawa mo pabalik sa kabisera sa oras na ito? Diretsyong tanong ni Hassan. May magandang sasabihin ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Lani. Anong kabutihan ang magagawa mo? Ibinaba ni Hassan ang pahayagan sa kanyang kamay at mahinang sinabi. Dumating na sa Kapitolyo ang apo mo. Nakangiting sabi ni Lani. Apo ko. Apong yon. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Hassan. Babanggitin ko ba sa'yo? Siyempre ang apo na sinasabi ko ay si Cyrus na hindi mo pa nakikilala. Mabagal na sabi ni Lani. Cyrus. Matapos marinig ang pangalang ito, ang mga mata ni Hassan ay kumislap ng kaunting kakaiba, at ang kanyang kanang kamay ay halatang nanginginig. Paano? Nagulat ka ba? Nakangiting tanong ni Lani. Hindi ko siya apo. Marahang umiling si Hassan. Okay, ngayon wala ng outsiders, kaya wag kang magpanggap, hindi alam ng iba na hindi ko alam.
Sabi ni Lani sa nakakainis na tono. Ano ako nagpapanggap? Walang ekspresyong sabi ni Hassan. Actually, sa loob ng maraming taon, hindi mo nagawang bitawan ang kapatid ko sa puso mo. Pagkatapos ng pagkamatay ng kapatid ko, sinisi mo rin ang sarili mo ng husto. Mabagal na sabi ni Lani. It's all her own fault. I already persuaded her that it would be very dangerous to be with that man. But she didn't listen, and finally cut off my father-daughter relationship with me, kaya wala akong dapat sisihin sa sarili ko. Oo, walang ekspresyong sabi ni Hassan. Dahil wala ka talagang nararamdaman para sa kapatid ko, bakit ka nagtatanong sa mga tao tungkol kay Cyrus sa loob ng maraming taon? Tanong ni Lani na may maliit na bibig. Paano mo nalaman na hiniling ko sa mga tao na imbestigahan ang kinaroroonan ni Cyrus? Mukhang medyo nagulat si Hassan sa pagtatanong. Can you hide from me with your little thought? I know you can't let go of my sister, but you just didn't show it. Now there is a chance for you to see my sister's affairs. Paano ba yan, anak? Handa ka bang itago ang sarili mong mukha at magkusa na makilala si Cyrus? Nakangiting sabi ni Lani. Lumingon si Hassan at sumulyap kay Lani. Pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, ganun din ako sa kapatid mo noon, at si Cyrus ay hindi nakikipag-ugnayan sa akin sa loob ng maraming taon, ibig sabihin ay malamang na ayaw niya. Para makita ako. Kalimutan na natin. Okay na siya ngayon, hindi ko siya matutulungan, kaya wag na kayong magkita ulit. Nag-aalala ka na ayaw kang makita ni Cyrus, di ba? Tanong ni Lani. Kabaitan. Bahagyang tumango si Hassan. Simple lang, ilang araw na lang kaarawan ko, at magkakaroon ako ng birthday party sa oras na iyon. Napakaganda ng relasyon namin ni Cyrus, kaya niyaya ko siya, at tiyak na hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Vera said matapos mag-isip sandali. Maganda ang relasyon niyo ni Cyrus. Nagulat ang mga mata ni Hassan matapos marinig ang mga salita ni Vera. Oo, walang malalim na puot sa pagitan namin ni Cyrus. Ngumiti si Lani at sumagot. Tumingin si Hassan kay Lani nang walang magawa at hindi nagsalita. Kabanata 1586. Ito ay halos imposible. Sina Cyrus at Vera ay nagpraktis sa silid ng isang buong gabi. Kailangan kong sabihin na sa tulong ni Vera, napakahusay ng pag-unlad ni Cyrus. Alas 8 ng umaga, magkasunod na lumabas ng kwarto ang dalawa at pumunta sa restaurant para mag-almusal. Bagamat sinampal ng malakas ni Cyrus ang lahat sa pamilya yan kahapon, hindi gaanong nagbago ang ugali ng pamilya yan kay Cyrus. Dahil kahit alam nila na napakahusay ni Cyrus, ang kahusayan ni Cyrus ay walang maidudulot na anumang benepisyo sa pamilya yan. Ang mga taong ito sa pamilya yan ay totoong totoo. Kung gusto mong kilalanin ng mga taong ito, dapat mo silang ibigay sa mga ito. Mga tao. Ang pagdadala ng mga benepisyo, at ang mga benepisyong inaasam nilang makuha ay tiyak na hindi kayang bigyan ng kasiyahan ng mga ordinaryong tao. Sa mga mata ng mga taong ito, wala nang kakayahan si Cyrus na magdala sa kanila ng anumang mga benepisyo, kaya tiyak na hindi nila bibigyan ng anumang kagwapuhan si Cyrus. Siyempre, honest din ang mga taong ito sa pamilya yan ngayon. Alam na alam nila na si Cyrus ay hindi ganoon kadaling i-bully, kaya ayaw nilang ipahiya ang kanilang sarili. Pagkatapos kumain ng almusal, direktang dinala ni Vera si Cyrus pabalik sa kwarto. Pwede ka nang lumabas sa akin saglit. Mahinang sabi ni Vera kay Cyrus. Anong ginagawa mo sa labas? Si Cyrus ay naglilinang kagabi, kaya medyo pagod siya at gustong magpahinga. Ayaw mo bang imbestigahan ang sitwasyon ng pamilya Zhang? Ihahatid kita para may makilala. Vera said lightly. Maaga bang iniimbestigahan ito? Tak ang tanong ni Cyrus kay Vera.
Nakipag-ugnayan ako sa isang taong nagtatrabaho sa pamilya ni Zhang. Sa tingin ko ay dapat siyang makapagbigay sa iyo ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Vera said lightly. Nagtrabaho ka na ba sa bahay ni Zhang? Tila mas nagulat ang mukha ni Cyrus matapos itong marinig. Dahil hindi niya inaasahan na ganito pala katikat ang mga koneksyon ni Vera, kaya diretsyong nakahanap siya ng taong nagtrabaho sa bahay ni Zhang. Kung gusto ni Cyrus na pumasok sa bahay ni Zhang, maaaring posible ito ay magiging mas maginhawa. I asked Uncle Lee to prepare a car for the two of us. Don't lie here, come with me. Malamig na sabi ni Vera kay Cyrus. Hindi mo ba ako mapapahinga? Isang bakas ng kawalan ng magawa ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, tumayo siya at sinundan si Vera at lumabas ng kwarto. Makalipas ang mahigit isang oras, nagmaneho sina Cyrus at Vera papunta sa pintuan ng isang club. Pagkatapos pumasok sa pulong, direktang sinabi ni Vera sa waiter ang kanyang pangalan, at nagkusa ang waiter na dalhin sina Vera at Cyrus sa isang kahon. Matapos ipasok ang kahon, nag-order si Vera ng isang pot of tea, umiinom ng tsaa habang hinihintay na dumating ang taong kinontak niyan. Makalipas ang mahigit 10 minuto. May kumatok sa pinto. Pasok ka. Vera said softly. Crunch. Itinulak ang pinto ng kahon mula sa labas, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na suit ang pumasok sa kahon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dapat na nasa 40 taong gulang. Ang kanyang hitsura ay napaka-ordinaryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakatalas, at nararamdaman ni Cyrus na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay dapat na isang martial artist, at ang kanyang kaharian ay hindi mababa. Miss Yan, hello. Magalang na sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Vera. Hello, Mr. Chen. Malumanay na sagot ni Vera, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Cyrus. Cyrus, ito si Mr. Lucas Chen. Young Master de la Cruz, hello. Dapat alam ni Lucas ang pagkakakilanlan ni Cyrus, kaya nagkusa siyang kumustahin si Cyrus. Sandaling nagpalitan ng ilang salita sina Cyrus at Lucas, at pagkatapos ay direktang sinabi. Dahil ipinakilala ka ni Vera, nangangahulugan ito na mapagkakatiwalaan kita, kaya hindi na ako magpapaikot-ikot sa iyo. Nabalitaan ko na ikaw ay doon dati. Nagtrabaho ang pamilya ni Zhang, hindi ko alam kung anong posisyon mo. Dati akong kapitan ng mga bodyguard ng pamilya Zhang. Direktang sagot ni Lucas. Captain Bodyguard. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ito. Young Master de la Cruz, ang pamilya ni Zhang ay maraming bodyguard. Para mapadali ang pamamahala, bawat 10 bodyguard ay karaniwang isang team. Ako ang team leader ng ikatlong team noong panahong iyon. Tumingin si Lucas kay Cyrus at nagpaliwanag. Kung gayon bakit mo iniwan ang pamilya Zhang? Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Medyo nagkaroon ako ng conflict sa captain ng mga bodyguard ni Zhang, kaya nagkusa akong umalis sa bahay ni Zhang. Kahit na hindi ako nagkusa na umalis, siguradong gagawin nila ang lahat para mawala ako. Mabagal na sabi ni Lucas. Kaya nga. Nag-iisip na tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Dahil ikaw ang kapitan ng mga bodyguard ng pamilya Zhang, dapat alam mong mabuti ang sitwasyon ng pamilya Zhang. Kabaitan. Kumpiyansa na tumango si Lucas. Kung gayon alam mo ba na ang pamilya Zhang ay may lihim na silid? Tumingin si Cyrus kay Lucas at nagtanong. Yung secret room. Natigilan si Lucas nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay subconsciously tumingin kay Vera na nasa tabi niya. Mr. Chen, wala kang dapat ikabahala, sabihin mo lang kung anong meron ka. Vera said casually. Tumingin si Lucas kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo.
Pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, Master de la Cruz, may sikretong silid ang pamilya Zhang, ngunit hindi pa ako nakapunta sa sikretong silid na ito. Kung gayon, alam mo ba kung saan ang secret room na ito? Mabilis na tanong ni Cyrus. Alam ko ang tinatayang lokasyon. Bahagyang tumango si Lucas. Pagkatapos ay kumuha ng mapa mula sa kanyang mga braso. Itinuro ang gitna ng mapa at sinabing, Master de la Cruz, ang lugar na ito ay dapat ang sekretong silid, ngunit sa buong pamilya Zhang, si Calvin lang ang mayroon nito. Kwalipikadong pumasok si Jeremy, at ang iba ay hindi kwalipikadong pumasok. Tumingin si Cyrus kay Lucas at hindi nagsalita. Alam niya sa kanyang puso na dahil ang lihim na silid na ito ay napakahiwaga, nangangahulugan ito na tiyak na may napakahahalagang bagay na nakaimbak sa sikretong silid na ito. Ang pamilya Zhang ay isa ring napakalaking pamilya sa kabisera. Ang pamilya Zhang ay mayroon ding maraming makapangyarihang tao, ngunit ang mga taong ito ay hindi kwalipikadong pumasok sa lihim na silid na ito. Tanging sina Calvin at Jeremy lamang ang maaaring pumasok. Ito ay mapapatunayan mula sa puntong ito gaano kahalaga ang sikretong silid. Sa tingin mo ba makakapasok ako sa secret room na ito? Pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at mahinang tinanong si Lucas. Saglit na natigilan si Lucas matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napaka hindi kapani-paniwala. Young Master de la Cruz, niloloko mo ba ako? Nagpaplano ka bang pumunta mag-isa sa secret room ng pamilya Zhang? Inilibot ni Lucas ang kanyang mga mata at sinabi, Oo, gusto kong subukan ito. Bahagyang tumango si Cyrus. I think your idea of Master de la Cruz is really crazy. Maliban na lang kung martial arts master ka, hindi ka talaga makapasok. Diretsyong sabi ni Lucas. Bakit? Tanong ni Cyrus. Napakakumpleto pa rin ang sistema ng seguridad ng pamilya Zhang. Ang buong villa ay sinusubaybayan, at mayroong halos 50 warrior bodyguard, kaya imposibleng makapasok ka sa pamilya Zhang, Mr. de la Cruz. Direktang sabi ni Lucas. Tumingin si Cyrus kay Lucas at hindi nagsalita. Kabanata 1587. Gusto kong subukan ito. Mr. Chen, kung gusto mong pumasok sa secret room ng pamilya Zhang, ano sa tingin mo ang may pinakamagandang pagkakataon? Alam ni Vera na tiyak na hindi palalampasin ni Cyrus ang ganoong magandang pagkakataon, kaya kahit na may napakalaking panganib, tiyak na gustong subukan ito ni Cyrus. Bukod dito, pinag-isipan din ito ni Vera ng mabuti. Kung si Cyrus ay talagang natuklasan ng pamilya Zhang, pagkatapos ay gamitin ang relasyon ng pamilyang yan upang hayaan ang pamilya Zhang na palayain siya. Sa anumang kaso, ang pamilya yan ay mayroon pa ring impluwensya sa kabisera, kaya hindi dapat maging malaking problema ang panghahawakan sa buhay ni Cyrus. Sumulyap si Lucas kay Vera nang walang magawa, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, Miss Vera, hayaan mo akong sabihin sa iyo sandali ang tungkol sa panloob na sitwasyon ng pamilya Zhang. Ayos ito. Bahagyang tumango si Vera. Una sa lahat, halos 50 bodyguard ang nasa manor ng pamilya Zhang. Ang lahat ng bodyguard na ito ay mga mandirigma, at ang kanilang lakas ay lubhang nakakatakot, at bawat 10 bodyguard ay magkakaroon ng bodyguard na kapitan. Ang lakas ng bodyguard na kapitan na ito ay dapat na isang martial arts expert. Kung gustong pumasok ni Master de la Cruz sa secret room, kailangan muna niyang dumaan sa manor ng pamilya Zhang at pumasok sa villa. Napakahirap na pumasok sa villa. Kung si Master de la Cruz ay pinalad na makadaan sa manor at hindi siya matagpuan, dapat na makapasok siya sa villa, at sa villa na ito ay naroroon ang kapitan ng mga bodyguard ng pamilya Zhang. Ang lakas ng kapitan ay sobrang nakakatakot. Minsan ko na siyang nakilala, at sa tingin ko ang taong ito ay hindi maarap. Gumuhit si Lucas ng ruta para kay Cyrus sa mapa. Ang rutang ito ay masasabing tanging paraan upang makapasok sa bahay ni Zhang.
Naiintindihan ko. Tumingin si Cyrus kay Lucas at bahagyang tumango. Master de la Cruz, ang buong villa ng pamilya Zhang ay sakop ng mga surveillance camera, kaya hanggat lalabas ka sa villa, matutuklasan ka ng pamilya Zhang. Sabi ni Lucas sa mahinang boses. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Direktang sumagot si Cyrus kay Lucas, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung papasok ako sa villa, paano ko mahahanap ang sikretong silid na ito? Ang sekretong silid na ito ay dapat nasa likod ng silid ng kapitan, kaya kung gusto mong hanapin itong sikretong silid, Mr. De la Cruz, dapat kang dumaan sa sala ng bodyguard. Sagot ni Lucas. Tirahan ng bodyguard. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan ng marinig niya ang mga salita ni Lucas. Tama. Dahil maraming bodyguard ang pamilya Zhang. Para mapadali ang ilang emergency na sitwasyon. Ang tirahan ng bodyguard ay nasa ilalim ng villa ng pamilya Zhang. Ibig sabihin ay nakatira ang pamilya Zhang sa 3 palapag sa itaas ng villa. Habang ang mga bodyguard ay nakatira sa susunod na 2 palapag, kapag may natuklasan, ang mga bodyguard na ito ay maaaring sumugod kaagad. Tumingin si Lucas kay Cyrus at nagpaliwanag. Hindi ko akalain na magiging ganito kakomplikado ang villa ng pamilya Zhang na ito. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng mahina. Ang lihim na silid na ito ay napakahalaga sa pamilya Zhang, kaya dapat ay nasa huling palapag ng basement ng villa. Mabagal na sabi ni Lucas. Kinuha ni Cyrus ang blueprint ng Zhangja Manor at tiningnan ito ng mabuti. Bagamat ang villa ng pamilya Zhang ay mukhang 3 palapag lamang. Sa katunayan, ang villa ay may kabuuang 6 na palapag, na may 3 palapag sa ilalim ng lupa at 3 palapag sa ibabaw ng lupa. Ang ikatlong palapag sa itaas ng lupa ay kung saan nakatira ang pamilya Zhang. Ang 2 palapag sa ilalim ng lupa ay kung saan nakatira ang mga bodyguard, at ang huling palapag ay ang sikretong silid. Pagkatapos kung mahanap ko itong sikretong silid, paano ako papasok? Tumingin si Cyrus kay Lucas at nagtanong. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito, dahil hindi ko pa nakita ang sikretong silid na ito, at hindi pa ako nakapasok dito. Umiling si Lucas at sinabi. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Lucas, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila walang magawa. Una sa lahat, napakahirap para kay Cyrus na hanapin ang sikretong silid, at kahit na natagpuan ni Cyrus ang sikretong silid, pagkatapos ay pumasok sa sikretong silid. Tiyak na mangangailangan ng password o fingerprint o mas advanced na pupil iris. Ngayon ang mga tanong na ito ay inilagay sa harap ni Cyrus. Cyrus, I think we should give up otherwise. Imposibleng makapasok ka sa secret room na ito ng pamilya ni Zhang. We can get the USB flash drive through other ways. Nag-alinlangan sandali si Vera at saka mahinang sinabi kay Cyrus. Sa tingin ko tama si Miss Vera, imposibleng makapasok ka sa lihim na silid ni Zhang, young Master de la Cruz. Sumunod din si Lucas. Hindi naman sinasadyang inatake ni Lucas si Cyrus. Ngunit dahil nagtrabaho siya sa pamilya Zhang, mas alam niya kaysa kanino kung gaano kaperpekto ang sistema ng seguridad ng pamilya Zhang. Kaya naramdaman niyang ang pagkakataon ni Cyrus na matagumpay na makapasok sa sekretong silid ay maaaring maging posible. Wala pang 1%. Nakarating na ako sa kabisera. Kahit anong mangyari, hayaan mo akong subukan. Kung hindi ka talaga makapasok, mag-isip tayo ng ibang paraan. Malumanay na sagot ni Cyrus kay Vera. Kung ganoon ay sasama ako sa iyo, nag-aalala akong malalagay ka sa panganib. Nag-alinlangan sandali si Vera at saka tumingin kay Cyrus at sinabing, hindi ka makakasama sa akin. Kung sasama ka sa 2 tao, mas malaki ang layunin, at napakadaling malaman ng mga tao. Direktang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Lucas, Mr. Chen, salamat sa impormasyong ibinigay mo sa akin. Di bale, kung wala nang iba, mauna na ako.
Naramdaman ni Lucas na medyo baliw si Cyrus, kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para umalis. Ayos ito. Tumingin si Cyrus kay Lucas at tumango. Saglit na nag-alinlangan si Lucas at saka tumalikod at umalis. Cyrus, pupunta ka ba talaga sa bahay ni Zhang? Pagkaalis ni Lucas, walang magawang tinanong ni Vera si Cyrus. Anyway, you have to let me try it, di ba? Nakangiting sagot ni Cyrus. Kung ganoon, ano ang iyong gagawin? Tanong ni Vera. Kilala mo ba ang mga hacker? Tumingin si Cyrus kay Vera at nagtanong. Dapat kaya kitang tulungan na mahanap ito? Sagot ni Vera. Ayan yun. Tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Tulungan mo muna akong maghanap ng ilang maasahang hacker, at subukang i-hack ang sistema ng seguridad ng Villa ni Zhang sa lalong madaling panahon. Hanggat ang kanilang pagbabantay ay nahack, maaari akong pumasok sa Villa at pumasok pagkatapos ng Villa, naghahanap ako ng paraan para mahanap ang secret room. Pero ang daming bodyguard sa Villa, mahahanap mo ba talaga yung secret room? Vera nakasimangot na sabi. Hindi ko rin alam, ngayon ko lang masusubukan. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Ano ang maaari kong gawin maliban sa pag-hack ng mga hacker sa sistema ng seguridad? Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tumingin si Vera kay Cyrus at nagtanong. Pagkatapos ng pag-hack ng sistema ng seguridad, nakakita ka ng kotse. Ang kotse na ito ay hindi maaaring maging kotse ng iyong pamilyang yan. Dahil nag-aalala akong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, ipinarode mo ang kotse na ito sa labas ng manor ng pamilya Zhang, kung sa tingin ko ay mali ang sitwasyon. O kung matuklasan ito, lalabas ako ng Zhangja Manor sa lalong madaling panahon, at responsibilidad mong sagutin ako. Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali. Okay, naiintindihan ko. Tumingin si Vera kay Cyrus at tumango. Nga pala, kung kaya mo, mas mabuting magdala ka ng baril. Bagamat pareho tayong warrior, nag-aalala ako na may hawak na baril ang kabilang partido. Pareho rin tayong nagdadala ng self-defense. Dagdag ni Cyrus. Hayaan mo na to, dapat kayanin ko. Vera said firm. Kabanata 1588. Pagpasok sa Villa ni Zhang sa gabi. Matapos makipagpulong kay Lucas, nagpa siya sina Cyrus, Vera at Lucas ang pangunahing plano. Si Vera ang may pananagutan sa sistema ng seguridad at mga sulat sa labas, habang si Cyrus ay pumasok sa manor ng pamilya Zhang mag-isa. Ang kahusayan sa trabaho ni Vera ay nakakatakot gaya ng dati. Pagkatapos bumalik sa bahay ni Vera, si Vera ay gumawa ng 2 random na tawag sa telepono, at pagkatapos ay inayos ang sistema ng seguridad. Nakipag-ugnayan lang ako sa ilang kilalang hacker sa mundo. Sinabi ng mga taong ito na aabutin ng 1 araw sa pinakamabilis upang makrak ang sistema ng seguridad ng Zhangja Villa. Ngunit maaari lamang nilang i-disable ang pagsubaybay sa loob ng 1 oras, kaya sa loob ng 1 oras dapat mong iwan ang pamilya Zhang sa loob. Mahinang sabi ni Vera kay Cyrus. Sapat na ang 1 oras. Malumanay na sagot ni Cyrus. At ang presyo ng mga hacker na ito ay napakataas, at kailangan nila ng 50 milyon. Wala namang problema sa perang ito, di ba? Nagpatuloy si Vera. 50 milyon. Si Cyrus ay nagpakita ng hindi maisip na ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Vera, at pagkatapos ay nagpout at sinabing, ang mga hacker na ito ay masyadong maitim, hindi ba? Nagkakahalaga ito ng 50 milyong pesos sa sandaling ibuka ko ang aking bibig. Talagang iniisip ko na ang pera ko ay tinatangay ng hangin. Isang malakas na hangin. Okay. Huwag kang magpanggap. Ang pera na ito ay wala sa iyo. Ang sistema ng seguridad ng pamilya Zhang ay hindi isang bagay na maaaring basagin ng sinuman.
Ang 50 milyon ay nagbigay na sa akin ng maraming mukha. Kung ito ay salita ng ibang tao, hindi bababa sa ito ay 100 milyon na simula. Vera said medyo walang magawa. Napakadilim. Bumulong si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hayaan ko si Jonathan na tawagan ka ng pera. Kung ganoon kailan mo gagawin? Mahinang tanong ni Vera. Gagawin ko ito kapag nabasag na ng mga hacker ang sistema ng seguridad ng pamilya Zhang. Hindi na ako makapaghintay sa ganitong bagay, maliligtas ka nito ng maraming bangungot. Sagot ni Cyrus pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Lahat tama. Walang magawang tumango si Vera, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa silid ni Cyrus. Matapos ibigay ni Vera ang pera sa mga hacker, ang mga hacker ay napakahusay pa rin, at tumagal lamang ng kalahating araw upang ayusin ang sistema ng seguridad ni Zhang. Alam ni Cyrus na na-secure na ng mga hacker ang security system at hindi nag-aksaya ng oras. Dinala niya si Vera ng direkta sa paligid ng Zhangja Manor. Matagal na nagmaneho si Cyrus sa paligid ng manor. Nalaman niyang may kagubatan sa likod ng Zhangja Manor. Ang lugar na ito ay napakaangkop para sa pagtakas, kaya ipinarada ni Cyrus ang sasakyan sa bakana ng kagubatan, at pagkatapos ay itinuro ng mahina si Vera. Sinabi, "Bumalik ka, maaari kong iwanan ang kotse dito. Hindi mo ba kailangan hintayin ko dito para lumabas ka?" Nag-alinlangan sandali si Vera at mahinang tinanong si Cyrus. Hindi, kung naghihintay ka dito para madaling matuklasan ng pamilya Zhang, kung pareho tayong mahuli, mas magiging mahirap ang mga bagay-bagay, kaya mas mabuting hayaan ka muna. Mahinang sabi ni Cyrus. Tumingin si Vera kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pakiramdam niya ay napakamakatwiran ang sinabi ni Cyrus. Kung tutuusin, kung siya at si Cyrus ay parehong nahuli ng pamilya Zhang, walang sino man ang makakapagligtas sa kanilang dalawa. Kung aalis ka ngayon, alam mong inaresto si Cyrus, magagamit mo ang relasyon ng pamilya yan para iligtas si Cyrus sa lalong madaling panahon. Sige, mauna na ako. Bahagyang tumango si Vera, at pagkatapos ay iniabot ang pistol na inihanda niya noon pa kay Cyrus. Ang pistol na ito ay isang espesyal na pistola, napakaliit at madaling dalhin. Bagamat maliit ang baril na ito, napakalakas ng kapangyarihan nito. Kahit na isang eksperto sa martial arts ay hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng baril na ito. Sayang naman ang baril na ito ay mas kaunti ang mga bala, kaya dapat mong gamitin ito ng matipid. Mahinang sabi ni Vera kay Cyrus. Okay, I get it. Don't worry. Kinuha ni Cyrus ang pistol at direktang itinago sa ilalim ng kanyang damit. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, itinulak ni Vera ang pinto at lumabas ng sasakyan. Kumuha si Cyrus ng panghihiram ng tableta at itinapon ito sa kanyang bibig. Alam ni Cyrus na ang mga master sa manor ng pamilya Zhang ay parang mga ulap. Kapag nalantad na talaga siya, maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na kumain ng divine pill, kaya uminom si Cyrus ng maaga. 8:00 ng gabi. Kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at nagpadala ng text message kay Vera. Hindi nagtagal, sumagot si Vera kay Cyrus, sinabi kay Cyrus na nasira ang sistema ng seguridad ni Zhang. Ngayon ang sistema ng seguridad ni Zhang ay nasa ilalim ng kontrol ng mga hacker na iyon. Walang nakikitang abnormalidad ang mga security guard kapag tumitingin sa pagsubaybay. Ngunit sa katunayan ang pagsubaybay na ito ay pagmamanman lamang kagabi, at ang mga larawan sa loob ay kagabi din. Ang larawan, hindi ang real-time na larawan, kaya kahit na nakatayo si Cyrus sa ilalim ng camera, hindi makikita ng mga bodyguard na iyon si Cyrus. Maliban kung sila ay napaka-attentive na mga bodyguard, napakahirap para sa kanila na makita na may mali. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay dumiretso sa dingding at pumasok sa mansyon ng pamilya Zhang. Matapos makapasok sa manor, panandali ang pinagmasdan ni Cyrus ang sitwasyon sa loob ng manor.
Kailangan kong sabihin na ang manor ng pamilya Zhang ay talagang napakarangal. Maraming mga villa sa loob nito, at ang layunin ni Cyrus ay ang 3 palapag na villa sa gitna. Ang natitirang mga villa ay dapat na ilang mga lugar sa tabi ng pamilya ni Zhang. Iba ang pamilya Zhang sa pamilya yan. Bagamat malalaking pamilya sila, halatang mas malakas ang pagkakaisa ng pamilya Zhang, kaya halos lahat ng pamilya Zhang ay nakatira sa manor na ito. Ang 3 palapag na villa sa gitna ay kung saan nakatira si Jeremy. Walang masyadong bodyguard sa bakuran, at kontrolado ng mga hacker na iyon ang pagbabantay, kaya napakahirap para sa mga nagpapatrulyang security guard sa bakuran na hanapin si Cyrus. Dahan-daang lumapit si Cyrus sa villa ni Jeremy. Maya-maya, dumating si Cyrus sa likod ng target na villa. Dahil may 2 bodyguard sa main entrance ng villa na ito. At ang 2 bodyguard na ito ay palaging nakatayo sa pintuan. Halos imposible para kay Cyrus na makapasok sa villa sa ilalim ng mga mata ng 2 bodyguard na ito, kaya si Cyrus ay umikot ay naglakad-lakad sa paligid ng villa. Napakabuti pa rin ni Cyrus, at nakita niyang bukas ang isang bintana. Kahit na ang bintanang ito ay nasa 2 palapag, ang taas na ito ay hindi pa rin pressure para kay Cyrus, na kumain ng hiniram na tableta. Si Cyrus ay umatras ng 2 hakbang, tumakbo, at dirdiretsong sumugod sa dingding ng villa, pagkatapos ay hinawakan ng 2 kamay ang gilid ng bintana, at puwersahang lumiko sa villa. Pagkapasok sa villa, nalaman ni Cyrus na pumasok siya sa isang silid. Ang palamuti ng silid na ito ay hindi pangkaraniwang mainit, halos karamihan sa mga bagay ay kulay rosas, ang mga pink na kurtina at pink na mga kumot, maging ang mga pajamas sa kama ay kulay rosas. Nag-alala si Cyrus na may tao sa kwarto, kaya nagtago siya sa likod ng mga kurtina pagkapasok sa kwarto. Pagkatapos mag-obserba ng ilang minuto, nalaman ni Cyrus na wala sa kwarto ang may-ari ng kwartong ito, kaya lumabas si Cyrus mula sa likod ng mga kurtina. Saglit na sinulyapan ni Cyrus ang sitwasyon sa silid. Ang kwartong ito ay dapat na kwarto ng babae, at may larawan sa bedside table. Kabanata 1589. Dumating sa unang palapag. Makikita sa larawan sa itaas ang isang napakagandang babae. Bagamat dapat ay nasa 10 taong gulang pa lamang ang dalaga, makikita na ang dalagang ito ay tiyak na magiging isang napakagandang kagandahan kapag siya ay lumaki. At wala sa mood si Cyrus na alalahanin ang mga bagay na ito ngayon, at diretsyong lumabas ng kwarto. I have to say na napakaganda pa rin ng swerte ni Cyrus ngayon. Kung hindi lang bukas ang bintana ng kwartong ito at walang tao sa kwartong ito, baka matagal nang nadiskubre si Cyrus. Alam ni Cyrus na siya ay nasa 2 palapag ngayon, at ang lokasyon ng sikretong silid ay dapat nasa negatibong 3 palapag. Kaya pagkatapos lumabas ng kwarto si Cyrus, dumiretso siya sa entrance ng hagdan. Ngunit bago makarating si Cyrus sa hagdan, napansin ng isang bodyguard si Cyrus. Tumigil ka. Alam ng bodyguard na walang bisita sa villa ngayon, at si Cyrus ay hindi nakasuot ng uniforme ng seguridad, kaya napakamali ng taong ito, kaya sinigawan niya si Cyrus. Napahinto si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ng bodyguard. Diretso ang lakad ng bodyguard kay Cyrus, tiningnan si Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus sa mahinang boses, "Sino ka? Hindi ba dapat ikaw ang bisita ni Mr. Zhang? Anong ginagawa mo dito? Sinong nagsabing hindi ako bisita?" Direktang sagot ni Cyrus. "Sandali, titingnan ko. Dahil ang villa na ito ay tirahan ni Jeremy, at dito rin nakatira ang asawa at mga anak ni Jeremy, kaya natural na may mga bisita." Matapos makita ang confident na tono ni Cyrus, hindi masabi ng bodyguard kung guest si Cyrus, kaya ilalabas niya ang walkie-talkie para tingnan ang bodyguard sa pinto kung may bisitang papasok.
Gayunpaman, sa sandaling ilabas ng bodyguard ang walkie-talkie, humakbang si Cyrus at direktang sinuntok sa ulo ang bodyguard. Ang suntok ni Cyrus ngayon ay masasabing nagawa na niya ang kanyang makakaya, at ang bodyguard na ito ay isang rank 8 martial artist lamang, kaya hindi niya talaga matiis ang suntok ni Cyrus. Nakoma ang bodyguard. Inalalayan ni Cyrus ang bodyguard at kinaladkad ang bodyguard papasok sa pink room kanina lang. Pagkapasok sa silid, para sa kaligtasan, itinali ni Cyrus ang mga kamay at paa ng bodyguard gamit ang mga damit, hinaranggan ang kanyang bibig, at inihagis ito sa aparador. Matapos makipag-usap sa bodyguard, muling lumabas ng kwarto si Cyrus. Ngunit pagkalabas ng silid, nalaman ni Cyrus na maraming bodyguard ang nagpapatrolya sa unang palapag. Kung nagpatuloy si Cyrus ng ganito, tiyak na malalaman ng mga bodyguard na ito. Gayunpaman, nalaman din ni Cyrus na ang mga damit ng mga bodyguard na ito ay pareho. Kaya naman dumiretso si Cyrus sa kwarto, sa kahinubad ang damit ng bodyguard na nawalan ng malay kanina, isinuot sa katawan niya, at kinuha ang walkie-talkie at dagger ng bodyguard. Pagkatapos magpalit ng damit, mas maginhawa ang mga kilos ni Cyrus, dahil napakaraming bodyguard sa villa ni Zhang. Minsan hindi alam ng mga taong ito kung sino ang bago, at ganoon pa rin ang performance ni Cyrus. Natural na natural iyon, kaya walang sino man. Napansin niya si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nakarating si Cyrus sa negatibong unang palapag ng maayos. Pagdating ni Cyrus sa unang palapag, laking gulat niya sa eksenang nasa harapan niya. Dahil ang negatibong unang palapag ay hindi lamang isang lugar para magpahinga ang mga bodyguard, kundi pati na rin ang isang malaking open space. Mayroong ilang mga kagamitan sa pagsasanay at maraming mga bodyguard na nagsasanay ng mga labanan sa open space na ito. Malinaw, ang lugar na ito ay dapat na kung saan nagsasanay ang mga bodyguard. Mula rito, makikita na ang mga kinakailangan ng pamilya Zhang para sa mga bodyguard na ito ay talagang napakahigpit. Kung ito ay isang ordinaryong mayamang pamilya, paano magiging posible para sa mga bodyguard na maghanda ng isang lugar ng pagsasanay? Siyempre, maaaring may kinalaman din ito sa ama ni Jeremy, si Calvin, bilang pinuno ng Eagle Sect. Ang mga bodyguard na ito ay hindi lamang mga bodyguard kundi mga disipulo din ng Eagle Sect. At nakahanap din ng napakahiyang problema si Cyrus pagdating sa unang palapag, ibig sabihin, ang mga damit ng mga bodyguard sa unang palapag ay kanya-kanyang damit. Total hindi naman nila kailangan magpatrol. Magpalit ng uniform. Mga damit. Nakasuot ng patrol uniform si Cyrus ngayon. Kung si Cyrus ay makikita ng mga taong ito, tiyak na siya ay ituturing na isang tamad na bodyguard. At marahil ay tanungin niya si Cyrus sa oras na iyon, kaya't si Cyrus ay maaari lamang nasubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ito. Mga bodyguard. Maingat na bumaba si Cyrus, habang kinakabahang pinagmamasdan ang paligid. Alam niyang napakadelikado pa rin ang sitwasyon niya ngayon, dahil kung matuklasan si Cyrus, tiyak na aaksyonan ng mga bodyguard na ito si Cyrus. Bagamat nakain na ni Cyrus ang magic pill, kung hahayaan siyang harapin ang bodyguard na ito ng mag-isa, iyon ganoon pa rin, walang pagkakataong manalo. Huminga ng malalim si Cyrus at sinubukang pakalmayan ang sarili. Ang paglalakbay ni Cyrus sa daan ay masasabing nakakatakot. Ngunit dahil may dalawang bodyguard na nagdul sa mga oras na ito, karamihan sa mga tao ay nagbigay pansin sa dalawang bodyguard na ito, na lumikha din ng isang napakagandang pagkakataon para kay Cyrus. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay nahanap na ni Cyrus ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Matapos makita ang pasukan ng hagdan, nagpakawalan ng mahabang hininga si Cyrus, at pagkatapos ay dahan-daang bumaba. Nang dumating si Cyrus sa ikalawang palapag, nalaman niyang hindi tulad ng unang palapag, ang ikalawang palapag ay napakatahimik, at naririnig niya ang kanyang paghinga. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Lucas,
Ang punong kapitan ng mga bodyguard at ang mga kapitan ng iba't ibang mga squad ay nakatira sa ikalawang palapag. At ang mga taong ito ay maaaring napaka-nakakatakot na pag-iral kung sila ay basta-basta ilalabas. Kung si Cyrus ay matatagpuan dito, ito ay tinatayang mamamatay siya mas malala. Kung tutuusin, kapag kaharap ang mga ordinaryong bodyguard, maaari pa ring itumba ni Cyrus ang bodyguard na walang malay nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ngunit kung ito ay nakaharap sa mga kapitan ng bodyguard na ito, kung gayon ang mga bagay ay maaaring hindi gaanong simple. Sa makatuwid, dapat tiyakin ni Cyrus na hindi siya matutuklasan. May pinto sa dulo ng negatibong ikalawang palapag, at ang pintong iyon ay ang pinto na patungo sa sikretong silid sa negatibong ikatlong palapag. Sa oras na ito, mas naging maingat si Cyrus. Sinubukan niyang huwag gumawa ng anumang ingay, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa dulo ng negatibong ikalawang palapag. Gayunpaman, nadama ni Cyrus na maswerte na ang mga kapitan ng mga bodyguard sa ikalawang palapag ay tila hindi naisip na may maglalakas loob na pumasok dito. Tutal, napakaraming bodyguard sa villa na ito, at ang mga ordinaryong tao ay mahuhuli kahit na pumasok sila. Halos walang makalusot sa mga antas upang makarating sa kanilang pagpapahinga. Kaya hindi masyadong mataas ang pagbabantay ng mga taong ito. Nakikita ni Cyrus na ang ilan sa mga kapitan ng bodyguard na ito ay nagpapahinga sa silid, habang ang ilan ay nasa telepono, at ang ilan sa kanila ay dinala ang babae sa kanilang silid. Naririnig pa ni Cyrus ang isang buntong hininga. Kabanata 1590. Makinis at walang harang. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay narating ni Cyrus ang dulo ng negatibong ikalawang palapag. Ang hindi inaasahan ni Cyrus ay ang kapitan na nagpabalik sa babae ay siya pala ang kapitan ng mga bodyguard ni Zhang. Sa orihinal, ang silid ng kapitan ay nasa tabi ng dulo. Bukod pa rito, ang kapitan ay isang dalubhasa sa martial arts at may matinding pandinig, kaya hanggat sino mang dumaan ay makikita niya ito. Nakakalungkot na ngayong araw ay ibinalik ng kapitan ang isang sexing babae, at ang babaeng ito ay tinulungan si Cyrus nang hindi sinasadya. Sa oras na ito, inilagay ng kapitan ang lahat ng kanyang atensyon sa pagitan ng mga binti ng babae, at hindi niya napansin na nakalusot si Cyrus sa dulo ng ikalawang palapag. Pagkarating sa dulo, marahang binuksan ni Cyrus ang pinto. Noong una, naisip ni Cyrus na ang pagbubukas ng pinto ay mangangailangan ng ilang espesyal na pamamaraan, tulad ng mga password at fingerprint. Ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay hindi nakalak ang pinto, at napakadaling binuksan ni Cyrus ang pinto. Matapos buksan ang pinto, sinundan ni Cyrus ang hagdan patungo sa ikatlong palapag. Pagkarating sa negatibong ikatlong palapag, mas nakahinga si Cyrus, dahil pumunta si Cyrus dito ngayon para subukan ang sitwasyon ng seguridad ng pamilya ni Zhang. Ngayon, si Cyrus ay may pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon ng seguridad ng pamilya ni Zhang. Kung tungkol naman sa pagpasok sa secret room, naramdaman ni Cyrus na hindi ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, ang mga secret room ay karaniwang nangangailangan ng mga password o fingerprints. Oo naman, pagkatapos maglakad si Cyrus sa corridor ng halos 10 metro, isang malaking bakal na pinto ang lumitaw sa harap ni Cyrus. Sandaling pinagmasdan ni Cyrus ang malaking bakal na gate. Dahil ang lihim na silid na ito ay matagal nang itinayo, walang advanced na fingerprint unlocking, tanging kombinasyong lock. Inilabas ni Cyrus ang miniature camera na inihanda niya, at pagkatapos ay naghanap ng isang napakatagong lugar upang ibaba ang camera. Nakaharap ang camera sa combination lock. Kaya hanggat si Jeremy ay pumasok sa secret room sa pamamagitan ng password sa hinaharap. Malalaman ni Cyrus ang password ng combination lock, para makahanap si Cyrus ng isa pang pagkakataon para makapasok sa secret room. Sa makatuwid, ang tunay na layunin ng pagbisita ni Cyrus sa pagkakataong ito ay hindi para pumasok sa sikretong silid, kundi maglagay ng kamera. Ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar.
Hanggat makakaalis ng tahimik si Cyrus sa villa ni Zhang ngayon, walang makakaalam na naglagay si Cyrus ng camera dito. Pagkatapos ilagay ang camera, binalak ni Cyrus na umalis. Ngunit sa sandaling lumingon si Cyrus, bigla niyang nakita na tila may puwang sa malaking bakal na tarangkahan sa kanyang harapan. Nakita pa ni Cyrus ang liwanag sa loob. Bukas ba itong pinto? Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. At pagkatapos ay dumiretso siya sa pinto, at pagkatapos ay inilapit ang kanyang tenga sa pinto, ngunit wala siyang narinig na anumang tunog. Nag-alinlangan si Cyrus ng 2 segundo, naramdaman niya na ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kung tutuusin, kung may tao sa secret room, dapat ay si Jeremy iyon, at si Jeremy ay hindi isang mandirigma, kaya madaling makitungo ni Cyrus kay Jeremy. Kung walang tao, kung gayon si Cyrus ay magiging mas nakaka-relax. Kaya pansamantalang itinulak ni Cyrus ang bakal na pinto. Tama ang hula ni Cyrus, bukas talaga ang pinto sa oras na ito. Tuwang-tuwa si Cyrus, at pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang bakal na pinto at pumasok sa sekretong silid. Nang pumasok si Cyrus sa secret room, nakita niyang bukas ang ilaw sa secret room, ngunit walang tao. Baka nakalimutan ni Jeremy na isara ang pinto. Bulong ni Cyrus sa isang kainahinalang tono, at pagkatapos ay naglakad papunta sa lihim na silid na may mga hakbang. Nalaman ni Cyrus na maraming cabinet sa secret room na ito, at iba't ibang materyales ang inilagay sa cabinet. Casual na kinuha ni Cyrus ang ilang piraso ng impormasyon at sinulyapan ito. At nalaman na ang lahat ng materyal na ito ay impormasyon ng negosyo ng pamilya Zhang, at ang mga bagay na nakatala sa mga materyal na ito ay napakaganda rin. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Zhang ay magkakaroon ng negosyo ng droga at armas. Ibinaba ni Cyrus ang mga materyales sa kanyang kamay, at sa kamahinang bumantong hininga. Kung ibibigay mo ang mga materyales na ito sa pulis, tinatayang kahit ang pamilya Zhang ay hindi makakayanan. Kaya lang, walang matinding galit si Cyrus sa pamilya Zhang. Pumunta lang si Cyrus dito ngayon para sa backup na U-disc ni Francis, kaya hindi siya interesado sa mga materyal na ito, at wala siyang intensyon na kunin ang mga ito. Binaliktad ni Cyrus ang impormasyon sa kalooban, at sa wakas ay nakahanap ng isang lugar upang iimbak ang USB flash drive. Tiningnan ni Cyrus ang 12-dosenang USB flash drive sa mesa na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil wala siyang ideya kung aling USB flash drive ang pagmamay-ari ni Francis. Noong una, binalak ni Cyrus na kunin ang lahat ng USB flash drive na ito. Ngunit pagkatapos niyang isipin ito, kung nawala lang ang isang USB flash drive niya, tiyak na hindi malalaman ng pamilya ni Zhang sa maikling panahon. Hindi nito hahanapin ang U-disc na ito, kahit na ito ay nawala, ito ay tumagal ng ilang oras upang mahanap ito. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, dumiretso si Cyrus sa computer gamit ang mga USB flash drive na ito, at pagkatapos ay binuksan ang computer. Gayunpaman, ang computer sa lihim na silid ay hindi isang dekorasyon, at mayroong maraming impormasyon na naitala sa computer, ngunit si Cyrus ay hindi masyadong interesado sa mga bagay na ito. Kinuha ni Cyrus ang U-disc at sinubukan isa-isa. Ang hindi naisip ni Cyrus ay ang lahat ng USB flash drive na ito ay ebidensya ng mga krimen ng ilang malaking tao. Hindi ko akalain na ang pamilyang Zhang na ito ay may ebidensya ng napakaraming krimen ng mga tao. Hindi nakakagulat na malaki ang nagagawa ng negosyo ng pamilya Zhang. Kung ang mga taong ito ay kontrolado, karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na pukawin ang pamilya Zhang. Marahan na bumantong hininga si Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang maging balisa ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Dahil alam ni Cyrus na makokontrol lamang ng mga hacker ang sistema ng seguridad ng hindi hihigit sa 1 oras, at babalik sa normal ang pagsubaybay pagkatapos ng 1 oras. At mahigit kalahating oras na si Cyrus sa bahay ni Zhang.
Kung patuloy siyang mag-aaksaya ng oras ng ganito, baka hindi na makaalis si Cyrus dito kahit na mahanap niya ang USB flash drive. Kaya't ang bilis ni Cyrus ay nagsimulang maging mas mabilis. Sa wakas, pagkatapos subukan ng higit sa 10 USB flash drive, nakita ni Cyrus ang backup na USB flash drive ni Francis. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pananabik pagkatapos makumpirma na ang lahat ng mga tala sa USB flash drive na ito ay ebidensya ng mga krimen ni Francis. Inilagay niya ang USB flash drive ng direkta sa kanyang damit, at pagkatapos ay inilagay ang iba pang USB flash drive sa nauna. Matapos mahanap ang USB flash drive, itinuring na natapos ni Cyrus ang gawain, kaya tumalikod siya at naghanda na umalis. Ta-ta-ta. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakarinig si Cyrus ng mga yabag. Saglit na natigilan si Cyrus, pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa bakal na pinto, marahang isinara ito, at inilagay ang kanyang tenga sa bakal na pinto. Naririnig ni Cyrus ang mga yabag at pag-uusap.